Travel tipid tips when you go to Osaka. Mas makakamura ka sa Park and Fly compared sa NAIA parking rates. Nung nag-Osaka, Japan kami, 1,785 pesos lang ang down payment ko upon reservation. Pagka-uwi namin, 256.87 na lang yung binayaran ko na remaining balance. So ang total niya ay 3,941.87 lang. 6 days and 15 hours na yun. Almost 8K na yan kung saan naiiyak ka nag-parking. 1,200 per night na kasi ngayon dun eh. Kaya watch till the end of this video for all of my travel tips. Mag-reserve na rin kayo ng maaga sa parkandfly.com.ph. I usually reserve 1 to 2 weeks ahead of time. Lalo na ngayon, ang daming naka-parking dun. You can also call them at 02-8852-1946, 47 or 48. Parking nyo lang yung kotse nyo doon at atid sundo na nila kayo upon departure and arrival. After checking in, nag-lounge kami sa A Lounge sa NAIA Terminal 3. The rate was 1,800 pesos per person. But if you are a Security Bank corporate or platinum credit card holder, libre kayo doon. Usually, benefit ng credit card niya at inclusive maybe for 1 to 2 persons. Tanong nyo na lang sa front desk kasi nag-iiba-iba yan from time to time. Puno na kasi sa Pags at saka sa Marhabe, kaya hindi ko na nagamit yung ibang credit card ko dun. For first-timers, kung magla-lounge kayo, usually what's included is buffet, merong resting area, merong wifi at shower rooms. We had our breakfast there as we are waiting for our flight. And on our way to boarding gate, maniwala man kayo o hindi, nakasabay namin si Sir Terzo Cruz III. Hindi na namin siya nistorbo sa trip nila. Kasi syempre, I know that it's family time. But nakasabay namin siya sa flight guys. Sa SIM card naman, binili namin siya sa Klook at 1,478 pesos. Merong Klook, so you can book your activities there. Pwede rin kayong bumili ng SIM card, ng tickets. And doon nga namin nabili yung SIM card namin, which we redeemed at Kansai International Airport. At usually, makakamura kayo doon. Merong discount. Mas mura siya pag binili nyo yung SIM card via Klook. Sa redemption naman, usually din, ipapakita nyo lang yung QR code. And then, after that, binigay na sa amin yung SIM card. I-redeem natin tong nabili nating SIM card sa Klook dito sa Sakura Mobile sa Kansai International Airport. So, ngayon, ilalagay na natin tong SIM card dito sa TP-Link natin na packet Wi-Fi. Kasi open line to guys, open line. Inad ko tong APN based dun sa instructions. Tapos yun, connected na tayo ngayon sa internet. Kaya sobrang handy siya kapag pupunta kayo sa ibang bansa. Kasi SIM card na lang bibilin nyo, makakatipid kayo. Hindi na kayo re-renta ng packet Wi-Fi. Ang gusto ko pa dito, pag naka-packet Wi-Fi ka, hindi mabilis malulobot yung cellphone mo eh. Very useful siya. Kita nyo naman, madali lang siyang i-set up, di ba? Tsaka meron siyang application para ma-set up nyo siya if ever kailangan ng mga APN. Tsaka tingnan nyo, nakalagay yun. CatV Docomo, di ba? So, ibig sabihin, nakakonect na siya dito sa local network dito sa Japan. Gusto ko pa dito guys, pag walang nakakonect sa kanya, automatic siyang mag-idle. So, hindi ka masasayangan ng battery pag hindi ka nakakonect sa Wi-Fi. Share ko na din yung TikTok video link nito kasi nag-affiliate marketing ako. Kasi makaka-less kayo ng 1,000 to 2,000 pesos kumpara pag binili nyo to sa mall, mas mahal. Mag-withdraw tayo ngayon guys gamit yung GoTime ATM card natin. Mas maganda mag-withdraw sa ATM dito sa Japan kaysa magpa-forex or foreign exchange. Mas less yung fees. Naghahanap kami ng food court kanina dun guys sa baba. Nandito pala siya sa may taas. So maghahanap din kayo ng food court. Meron dito sa second floor ng Kansai International Airport. Elevator lang kasi may signage ng food. Tinatanong ko tong signage na to eh. Tingnan nyo, walang nakalagay na food, di ba? Nagutom si Commander eh. Oh.
In search na ng food eh. Eto, mukhang napupusuan na ni Commander yung sukiya. Nakakain ka na dito sa Japan, di mo malilimutan. Ang sarap talaga eh. So, ang pipiliin ko dito ay yung spicy sukiyaki style gyudon. Ang galing sa cashier guys. So, bibigay mo lang yung resibo, tapos papasok mo yung pera dun sa cash machine. Tapos kusa nang magsusukli yung machine. Tapos after nun, bigyan ka na nila ng resibo tsaka nitong number. Siyempre, may eliminate nun yung mga maling sukli. Ganyan, di ba? Ngayon, pag nagkabarya kayo, kahit sa bansa kayo nagpunta, gamitin nyo kaagad bago kayo umuwi. Kasi hindi na tinatanggap ng foreign exchange yan, guys. Pag nag-uwi kayo ng maraming barya, lalo na medyo malaking halaga, sayang naman kasi magiging souvenir nyo na lang yun eh. Or else, kung babalik kayo. Ang ganda ng water dispenser nila, guys. Oh. May option for tea. Balanced diet talaga. Kain na tayo. Ganda talaga ng mga meal nila dito sa Japan, guys. So, merong sides na apples. Tapos, meron din kasamang egg. Ayan. Tapos, merong mga gulay, di ba? Healthy living. Buksan natin tong kasama, guys. Mukhang Happy Meal, yo. Ayan nyo, Japanese characters kasi pero nakalagay Sanrio and Sanrio characters to. Buksan natin yung isa. Di ba? Ang cute. Oh, pwede niyo siyang isabit. Plushy. Tapos tong isa, nasalubong ko sa anak ko. Hindi ko pa bubuksan. Daming kayo nandito, guys. So, actually may Starbucks din doon. Di lang kita sa video kasi medyo malayo. Tapos, meron ding McDonald's doon sa kabilang side. Merong Lawson doon. Tapos, dito naman yung train. Kung magte-train kayo, papunta sa hotel nyo. Punta kami dun sa railways kasi malaki rin yung difference niyan compared sa taxi. Nag-airport train kami from Kansai International Airport to Namba. Ano yung airport train, guys? Ang ganda. Ganda, may lalagyan ng luggage. And Shikimamiya. The next stop is Minku Town. Station number NK31. Sobrang lamig. Sasakay na lang kagad kami ng taxi. Galing dito ng Namba Station papunta ng hotel. And from there, nag-taxi na lang kami for 1,400 Japanese yen. A really important reminder when you're going to other countries, guys, is wag nyo kalimutang mag-download ng Google Translate at Google Lens. Kasi syempre, yung Google Translate is for translating to other languages pag nakikipag-usap kayo. While Google Lens is kung meron kayong hindi mabasa, it's in another language, you can actually translate it. I just want to show you how useful Google Lens is. As you can see, there are other characters that are in Japanese. Pero testingin lang din natin tong Google Lens. Ayan. Alright. Picture natin siya. And as you can see, makikita nyo na rin yung translation ng Japanese characters dito, di ba? Katulad nung evacuation route map. So, yan. Kaya maganda mag-download ng Google Lens. Especially kung maghahanap kayo ng road signs, magbabasa kayo ng maps, o order kayo ng food. It's really important to have Google Lens and Google Translate when you are traveling. And guys, we're still going to Universal Studios Japan, Dotonbori, Fushimi Inari Shrine, and Shinsaibashi Shopping Street. I'll be organizing these videos into playlists or collections, kaya mag-follow and subscribe ka na din. Stay tuned to my channel for more travel tips and updates. Ingat!